Mahal na mahal kita, forgive me, patawarin mo sana ako kung nasaktan kita ng sobra, hindi ko na naisip yung kalagayan mo, naging makasarili ako, hindi ko maiwasang mapaluha kapag naalala ko ang asawa ko. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Magaling akong magpayo sa mga kaibigan ko pero ang sarili ko hindi ko magawang ayusin. Napabangon ako nang marinig kong nagring ang phone ko. I answer it without looking who's on the line. Hanggang kailan ka hindi magpapakita sa mag-ina mo? Halos araw-araw na kaming nagpupunta sa opisina mo pero palaging wala ka doon. Where are you? Napalayo ang tenga ko sa phone ko dahil sa pagsigaw ni mommy sa kabilang linya. I'm busy mom, don't worry, if I have time I'll visit them but not now. I ended up the call. Hindi naman sa binabastos ko ang sarili kong ina. Ayokong makipagtalo dahil wala din namang patutunguhan ang pag-uusap namin. She was too manipulative, she don't care kung nasasaktan na ako, masunod lang ang gusto niya, nakakasawa na, matanda na ako para sila pa ang magdesisyon sa buhay ko. Napatingin si Nathaniel sa anak niyang payapang natutulog, pamatak sa mata ang luha, magmula nang mawala si Marcelo walang araw na hindi ako umiiyak, pinahid ko bigla ang luha ko nang may pumasok sa loob. Buti naman dumalaw ka pa dito, I sent you messages many times pero ni isa hindi mo nire-replyan, napapikit ako ng mariin dahil sa pagsigaw ni Nadia, kagaya ni mommy she nags me every time I was here. Kaya nga ayokong magpakita sa kanila dahil lagi nila akong sinasabihan ng kung ano-ano, nanliliit na ako sa sarili ko para ulit-ulitin nila palagi sa akin kung gaano ako kawalang kwentang tao. Can you lower your voice? My son is sleeping, he might be wake up because of the loud of your voice. I want to shout at her but I considered my sleeping son, I decided to go out, she followed me all the way out of the room. Tell me what's your complaint? Ano ba ang problema mo Nathaniel? Dapat nandito ka lang sa tabi ko, may anak na tayo, kailangan ka namin, pero parang baliwala lang kami sa iyo. Iniwan ko ang pagiging modelo ko para lang sa batang yan, nakakasawa na Nathaniel lagi na lang akong nagmamakaawa sa iyo, na alamos ng pagmamahal mo, akala ko noong nawala si Marcela mapapasa akin ka na. Pero nagkamali ako, parang mas lumala ka pa sa dati, tinitigan ko lamang siya. Kasalanan ko ang lahat kung bakit ganito kagulo ang buhay ko, naghangad ako ng sobra, hindi ako nakontento na kasama si Marcela. Hindi ko naman sinabi sa iyong isiksik mo ang sarili mo sa akin, kaya kung panindigan ang anak natin, pero about sa atin hindi ko maibibigay yun. I am so sorry Nadia if I used you, kasalanan ko ang lahat, walang dapat sisihin dito kung hindi ako lang, she slapped me. Napakawalan Gia mo. Kung bata lang pala ang gusto mo magsama kayong mag-ama, nagulat ako sa tinuran niya. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ko. I'm giving up Nathaniel. Ayoko na, hindi ko kayang maging isang ina. Ikaw lang naman ang gusto ko, ang batang yan bunga lang ng plano ko para mapasa akin ka. After all, siya lang naman ang gusto mo. I will give it to you, don't worry, hindi ako maghahabol sa bata, it's all yours. Napatulala ako sa sinabi niya. Para lang siyang namimigay ng candy. Anong klaseng ina si Nadia? Hindi ko akalaing magagawa niya yon. Kaya niyang iwanan ang anak para lang sa career niya. Ako lang pala ang dahilan niya kaya ito nagbuntis. So sinamantala niya ang kahinaan ko. Naging mahina ako sa pagsubok na dumating sa amin ni Marcela. Kahit ilang beses kong sisihin ang sarili ko huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang dati at ang taong mahal ko. Napasunod na lang ako sa papalayong balto ni Nadia. Pinuntahan ko ang crib ni Enzo, napatingin ako sa anak kong nakangiti habang nakatulog pa, napangiti din ako dahil malaya ko nang makakasama ang anak ko. Pinuntahan ako sa opisina ni mommy, anong klase kang lalaki, hinayaan mo lang na umalis si Nadia, at kinuha mo pa ang anak niyo, anong pinagsasabi niyang kinuha ko ang anak ko? Mom, I did not take him, she voluntarily gave the baby to me because she doesn't want a commitment. She told me she planned to have a child with me to get me. Walang alinlangan niyang binigay sa akin ang anak namin. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko tatakasan ang responsibility ko sa bata, pero parang siya ang tumakas sa responsibility niya bilang ina sa anak namin, siya ba ang gusto mo para sa akin? Walang pakialam sa anak niya, kaya huwag niyo sa aking sabihin na anong klase akong lalaki, mas mabuti na iyong matatahimik na ang mundo ko, sa anak ko na lamang itutuon ang atensyon ko. Kahit may kulang pa sa buhay ko, si Marcela, hindi nakakibo si mommy.
Nilapitan ko si Mommy at hinawakan ang kamay niya. Mommy, I'm so sorry, I'll be okay. Mas mabuti nga na hindi kami ikinasal dahil ayokong matali sa kasal na walang pagmamahal. Hindi sagot sa pagkakaroon ng anak ang pagpapakasal. Alam kong nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagsisihan ko ang pang-iiwan kay Marcela. Hindi ako nagsisi na nagkaroon ako ng anak. Sana maintindihan niyo kung ano ang nasa saloobin ko. Kaya kong palakihin ang anak ko na ako lang. Sorry anak sa ginawa kong pamimilit para lang pakasalan mo si Nadia. At ako din ang may kasalanan kung bakit iniwan mo si Marcela. Dahil sa pamimilit ko sa iyo kay Nadia, akala ko mabuti siyang tao, kaya niya palang iwan ang kanyang anak para lang sa pansarili nitong kapakanan. It's okay Mom, I know may mga bagay na hindi para sa atin. Hindi natin mapipilit si Nadia kung iyon ang kagustuhan niya. Umaasa akong hindi magbago ang isip niya na kunin sa akin ang anak ko. Nalungkot ako nang maalala ko na naman si Marcela. Gustong-gusto ko na siyang puntahan, pero wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Kasumpa-sumpa ang ginawa kong pananakit sa kanya. Siguro sagad hanggang langit ang galit niya sa akin. Kahit sobrang sakit tatanggapin ko ang pagkasuklim niya sa akin. I am sorry anak kung naging makasarili ako. Hindi ko na naisip kung ano ang naramdaman mo. Alam ko mahal na mahal mo pa din si Marcela. Kung gusto mo siyang balikan hindi na kita pipigilan. Alam kong wala na akong babalikan pa, hanggang dito na lamang kami. Nagulat ako nang pumunta sa opisina ko si Nadia, ang akala ko umalis na siya at hahayaan na kami ni Enzo. Bakit nandito ka pa? You told me na hahayaan mo na kami ni Enzo. Nagbago ang isip ko, hindi ko i-give up ang anak ko unless... Unless what? Alam mong kahit saan tayong korte pumunta, sa akin pa din mapupunta ang custody ng anak ko. Habang nasa akin ang anak ko, hindi ko hahayaang mapalapit sa iyo. Gagawin ko lahat para hindi siya sumama sa iyo kapag nasa tamang edad na siya. Hindi ko maintindihan, ano ba ang gusto niyang mangyari? Napakasama niya, pati anak namin gagamitin niyang pang-blackmail sa akin. She is so desperate para makuha niya ako. Straight to the point Nadia, alam kong may plano ka. Is she threatening me? Napatingin ako sa inilapag niyang folder, napataas ang kilay ko sa nilapag nito. Here, sign this marriage contract, hindi na kita guguluhin, kayo ni Enzo kapag napirmahan mo yan. Pero kung hindi mo pipirmahan yan ilalayo ko na ng tuluyan si Enzo at hindi mo siya makikita pa. Nag-igting ang pangako, napakatuso niya, she knows my weakness. My son, napapikit ako ng madiin, I love my son, I can't live without him. Nawala na nga si Marcela pati ba naman ang anak ko, hindi ako makakapayag. Bago ko pirmahan ang marriage contract, pinakatitigan ko iyon ng matagal. Make sure hindi ka lalabag sa kasunduan natin. After I sign this paper, you will never show your ass off me. Huwag kang mag-alala pagkatapos mong pirmahan ang papel ay aalis na ako at hindi na magpapakita sa iyo. Nag-alinlangan pa akong pirmahan pero sa huli pinirmahan ko na. Mas mahalaga ang anak ko. Pagkatapos kong pirmahan walang kabog-abog na tinalikuran ako ni Nadia. Ibang klase din ang babaeng iyon, napakatuso niya. Pero masaya akong sa akin na si Enzo. Isang buwan mula nang ipanganak ko si Nathan, akala ko hindi na ako gising pa. Nagpapasalamat ako at nakasurvive ako sa lahat ng pagsubok sa akin ng Diyos. Kung sino man ang tumulong sa akin, malaki ang utang na loob ko sa taong iyon. Dahil sa kanya nadugtungan muli ang buhay ko. Makakasama ko pa ng matagal ang anak ko. Kumusta na kaya si Nathaniel? Ikinasal na kaya siya? Sana maging maligaya sila. Kahit naman nasaktan ako hindi ko kayang magtanim ng galit kay Nathaniel, I still love him until now, nagpapasalamat pa din ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari he gave me this precious gift, my son. Lumabas ako ng bahay para paarawan si baby Nathan. Wala pa namang alas 7 kaya hindi pa masama sa baby ang init. Habang hawak sa bisig ang anak ko, hindi ko maiwasang mapangiti dahil nakikita ko sa anak ko si Nathaniel. Sana dumating ang araw na makita ni Nathaniel ang anak namin, hindi ko naman ipagkakait kung sakali ang anak namin, dahil siya naman ang ama. Nakakalungkot lang kung kailan nandito na ang hinihiling namin sa Diyos tsaka naman bumitaw si Nathaniel. Baka hindi niya talaga ako minahal, anak lang ang gusto niya sa akin. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Sa bahay at sa opisina lang umiinog ang mundo ko. Wala na nga akong oras para dalawin ang mga kaibigan. Enzo is much more important than anyone else.
Enzo is now 3 months old. He is my top priority right now. My plan to find Marcela is still on my list. I smiled when I saw my baby open his eyes. He still recognizes things around him. I took my son and carried him. Every morning pinapaarawan ko siya. Natutunan ko ito kay Manang Yuli, ang dating kasambahay namin noon ni Marcela. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sinong naghahanap? Si Sir Aldrin po. Ano kayang kailangan ng lalaking yon? Last time panay ang sermon niya sa akin. Alam ko naman na malaki ang kasalanan ko. Nagulat pa siya nang makita niya akong may hawak na baby. Akala niya siguro hindi ko inaalagaan ang anak ko. Madalas kasi niya akong nakikita na busy sa opisina ko. I still find time to spend more time to my baby. Busy ka pala sa pag-aalaga sa anak mo. Yes, every weekend I spend my time with my son. As much as possible ako ang mag-aalaga sa kanya. Ano ang pinunta mo dito? Nathaniel, nahanap ko na siya. Napakunot ang noo ko. Sino ba ang tinutukoy niya? Who? Si Marcela. Alam ko kung nasaan siya. Kahit gustong-gusto kong malaman, hindi naman mababago na iniwan ko siya at sinaktan. Para ano pa nakausapin ko siya? Wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Mas mabuti nang hindi na niya ako makita. Ang laki ng idinulot kong paakit kay Marcela. I want her to be happy with someone. Hindi ako yung taong magpapasaya sa kanya dahil hindi ko siya napasaya bagkus sinaktan ko lamang. Nangako akong mamahalin siya sa hirap at ginhawa pero hindi ko tinupad yun. I know you don't have to extend it into my face. Kahit na I have my son but still, I feel empty. Dito sa puso ko may malaking butas na tanging si Marcela lang ang kayang magpunan yun. My happiness is not complete. Ganyan din ang ginawa ko noon nang umalis sa buhay ko ang asawa ko. Naging mahina ako, mas inisip ko yung nasa side ko lang. Hindi ko na naisip kung ano ang nasa niya, hindi ko alam pareho pala kaming nasasaktan, akala ko ako lang, dahil iniisip ko lang kung ano ang nararamdaman ko. Kung wala pang masamang nangyari hindi ko pa marirealize na dapat ipinaglaban ko siya. Kahit napakakomplikado ng nangyari sa pagitan namin, may humadlang pero dahil mahal namin ang isa't isa, hindi kami sumuko. Alam mo yung may isip mo pa lang na mawawala ang mahal mo sobrang sakit na, para kang buhay na patay, walang halaga ang buhay. Naalala ko noon kung paano ko sabihan si Aldrin na kausapin niya AMG asawa niya, na magsisi siya kung ang paiiralin lang niya ang galit. Nagluko ako dahil hindi lang ako mabigyan ng anak, si Aldrin may ibang tao ang nanira sa kanilang relasyon, ako mismo ang sumira sa magandang relasyon namin ni Marcela. Aldrin, huwag ka nang mag-aksaya na tulungan pa ako about sa amin ni Marcela. I want her to be happy, I hurt her, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. She is worth to somebody who can love her. Hanggang ngayon hindi ko pa kayang patawarin ang sarili ko. I did not realize I was crying. Ang bilis ng panahon, 6 na buwan na si Baby Nathan. Pinasyal ko siya sa park para naman makasagap ng hangin at makakita ng ibang tao. Kumuha ako ng upahang apartment noong nagkaroon na ako ng trabaho. Kumuha na din ako ng mag-aalaga habang nagtratrabaho ako, pero kapag Saturday and Sunday ako ang nag-aalaga. Kailangan ko ding kumayad para sa amin ng anak ko. Nahihiya na ako kina tatay at nanay. Masyado na kaming pabigat. Ayaw pa sana nila akong magtrabaho dahil kailangan ko pa daw magpahinga. Sinabi naman ng doktor na as long as iniinom ko ang mga gamot ko pwede naman akong magtrabaho. Si Leonila naman ang kasama ko sa bahay. Habang naglilibot sa parke may nakita akong babae. Hirap na hirap siyang patahanan ang baby na nasa stroller. Hindi na nga alam ng babae kung ano ang gagawin kaya nagpasya akong lapitan. Hi miss, sa tingin ko nasa mid-30s na ang edad nito. Hello, naku ayaw tumigil umiyak ang alaga ko. Nakita kong halos mamula na ang buong mukha ng baby dahil sa pag-iyak. Pwede ko bang buhatin ng baby? Naawa na kasi ako sa bata. Tahan na baby. Tumigil sa pag-iyak ang baby. Sumubsob sa balikat ko. Hinaplos ko ang kanyang likod at marahang tinapik ang likos. Inaantok lang pala ang baby kaya nag-iiyak. Naku salamat inaantok lang pala. Naawa ako sa alaga kong yan dahil walang ina kaya sabik sa yakap ng isang ina. Tingnan mo parang gustong-gusto niya ang yakap mo. Nasaan nga pala ang nanay ng alaga mo? Nasa ibang bansa na. Maliit pa lang yan iniwan na siya sa tatay ng bata. Yung ama naman palaging busy sa trabaho.
Minsan kapag weekend siya ang nag-aalaga pero minsan lang, palagi kasing nasa out of the country. Kawawa nga ang baby, napakabata pa, iniwan na ng nanay. Maingat kong inilapag ko sa stroller ang baby, napatitig ako sa mukha ng baby, he looks like someone, hindi ko lang masabi kung sino. Nako, nakatulog na din ang baby mo, siya nga pala, ako si Weng, malapit lang sa subdivision na tinitirhan namin itong park kaya dito ako nagpunta, madalas ka ba dito? Ako pala si Marcela de la Serna, malapit lang din ang tinitirhan naming apartment dito, kapag ganitong Sabado lagi kami dito ng anak ko. Ganun ba, next time magkwentuhan ulit tayo, iuuwi ko na ang alaga ko, nakatulog na eh. Sige, hinaplos ko ang pisngi ng baby, napapangiti ito kahit nakatulog na. Hinagkan ko ang noo niya, napakagaan ng loob ko sa bata, naawa ako sa kanya dahil yaya lang nito ang kasama. Kaya kahit walang ama ang anak ko, ibibigay ko sa kanya ang oras at pagmamahal ko, dahil siya ang mahalagang regalo sa akin ni Nathaniel. Pagka-uwi ng bahay, dumiretso na ako sa silid ko para maligo. Pagkapasok ko sa silid ng anak ko, nakita ko itong nakagising pa, nilalaro siya ng yaya nito. Kumusta naman si Enzo? Okay naman po sir. Hi, baby Enzo, daddy's here. Napatingin sa akin ang 9 months na anak ko. You look so happy baby. Bakit namasyal kayo ni Yaya? Hinawakan ni Enzo ang pisngi ko at nginitian ako. I bent down to kiss his nose. Madami ang nagsasabi na carbon copy ko si Enzo, walang nakuha kay Nadia. Speaking of her, wala na akong balita sa kanya magmula noong umalis, ang huli naming pag-uusap noong 1 buwan pa lang si Enzo. Balita ko nasa Amerika si Nadia. Sana hindi na niya maisipang bumalik muli dito sa Pilipinas, magugulo lang ang mundo namin ni Enzo kung narito siya. Hinaplos ko ang manipis na buhok ng anak ko, inaantok na, every night we sleep together. Gusto kong katabi ang anak ko, kung nandito lang si Marcela, 3 kami dito. Mukha lang akong baliw, hanggang ngayon hinahanap-hanap ko pa din ang presensya niya. Kinuha ko ang una na laging ginagamit ni Marcela noon, I hugged it very tight, imagining she's the one I am hugging. Hi Weng, hi Marcela, buti naman at nagkita tayo ulit para naman may kakwentuhan ako. Nakakainip sa bahay, minsan busy si Manang sa ibang bagay kaya itong si Pogi lang ang kinakausap ko. Pareho lang pala kami, si Nathan lang din ang lagi kong kinakausap kapag wala si Leonila. Bakit, wala ba yung kasama mo sa bahay ng amo mo? Nandoon naman, kaso hindi naman kami nakakapagkwentuhan dahil busy sa paglilinis. Ako dito lang talaga sa alaga ko nakatutok ang pansin ko. Ayos lang naman dahil mabait naman ang alaga ko, ang pogi pamana sa ama. Bakit may gusto ka ba sa amo mo? Hindi ba may asawa na yun? Kaso hiwalay lang sabi mo. Oo, crush na crush ko yun, tsaka crush lang naman, walang masama. Wala namang masama sa paghanga. Hi baby Pogi. Gustong gusto ka niya kasi sinabihan mong pogi siya. Hinawakan ko ang maliit na kamay niya at hinagkan ang daliri. Napatawa kami ni Weng sa reaksyon nito. Umingit si Nathan sa kuna. Gising na pala ang poging baby, ay nga pala nagluto ng merienda yung kusinira sa bahay. Madami yun, iilan lang kami doon, samahan mo akong magmerienda. Nako, hindi ba nakakahiya, baka nandyan ang amo mo sabihin nagpapasok ka nang hindi niya kakilala. Wala siya ngayon, nasa ibang lugar. Sige, pero saglit lang ako, baka isumbong tayo ng ibang kasama mo doon. Ikaw naman ang mapapag-alitan ng amo mo. Naku, hindi yan, mabait si Manang. Umalis nung nagpunta ako ng parke. Umuuwi kasi yon sa anak niya. Sa hapon na ng linggo ang uwi niya. Pumayag na ako dahil nagugutom na din naman ako. Narating namin ang subdivision, napakalaki ng bahay ng amo ni Weng, mansyon talagang matatawag ito. Napatingin ako sa baby, hindi ko maiwasang maawa sa bata, malaki nga ang bahay, sagana sa lahat pero kulang naman sa pagkalinga ng sariling magulang, kaya nga si Nathan kahit ako lang ang kasama niya binibigay ko sa kanya ang lahat ng oras ko at pagmamahal sa kanya. Dati nakatira kami sa isang bahay, yung bahay nila ng dati niyang asawa, ewan ko kung bakit lumipat, ayos naman doon dahil malapit sa lahat, baka siguro madaming memories sa bahay na yun. Gusto nang mag-move on ni Sir, habang pinapakinggan ko ang kwento ni Weng may kung anong kirot sa puso ko, may naaalala lang ako na isang pangyayari na pilit ko nang kinakalimutan.
Naalala ko si Nathaniel, baka nga naka-move on na siya sa akin, masaya na sa babaeng pinili niya. Ngunit kahit wala na siya sa buhay ko, narito pa din siya sa puso ko. Tanggap ko naman na hindi na kami magkakasama pa. Ganoon ba? Baka nga siguro. Napakalawak ng kusina nila, kumpleto lahat sa gamit. Kinuha ko sa stroller ang anak KK at kinarga. Patanjin tingin sa paligid si Nathan. Napasulyap ako kay Enzo na nakatingin sa akin. Ito na yung merienda natin, ginataang halo-halo. May naalala ako sa ganitong luto. Ito yung laging niluluto sa akin ni Manang Yuli, na mimiss ko na siya. Kumusta na kaya siya? Dinala namin ang dalawang bata sa silid para doon patulugin. Pinagtabi namin ang dalawa. Napakunot ako ng noo dahil may pagkakahawig silang dalawa. Bakit ngayon ko lang napansin? O baka naman nagkataon lang na medyo hawig sila. Minsan may mga tao na may pagkakahawig kahit hindi naman kamag-anak. Habang dumdidi nakapikit na ang mga mata nilang pareho, si Nathan ang unang nakatulog. Inayos ko ang pagkakahiga ng anak ko. Si Enzo naman biglang dumilat. Kinuha ko siya para ihele. Sleep ka na baby, you want me to sing a song? Hinagkan ko ang noo niya. Sinimulan kong kantahan ang bata. Ilang sandali lang nakatulog na din. Nakatulog na pala ang dalawa. Uuwi na din kami, baka dumating kasi ang kaibigan ko sa bahay. Ngayon kasi ang usapan namin. Sige, next time ulit. Salamat sa oras mo. Hinatid niya kami sa may gate. Sumakay na lang kami ng taxi dahil mainit ang sikat ng araw. Mahirap sumakay sa jeep tsaka may dala akong stroller. Sir Nathaniel, nakatulog na po si Baby Enzo. Hindi pa dapat ako uuwi dahil may convention pa akong pupuntahan. Na-miss ko ang anak ko kaya nagpasya na akong umuwi. Akala ko sir next day pa po kayo makakauwi. Yes, but I've changed my mind, I miss my son. You better get rest now. Ako nang bahala kay Baby Enzo. Nilapitan ko ang crib ni Enzo, binuhat ko siya at inihiga sa kama ko. Nilagyan ko ng mga unan ang tagiliran ni Enzo para hindi mahulog. Napakunot noo ako nang may maamoy akong pabango na pamilyar sa akin. Inamoy ko ang damit ni Enzo. Hindi naman ganito ang amoy ng fabric conditioner na ginagamit sa mga damit ng anak ko. Baka nag-iba na ng brand ang yaya niya. Napamulat ako ng mata nang maramdaman ko ang paghawak ng anak ko sa mukha ko. Nakita kong seryoso niyang pinipindot ang ilong ko. Good morning Baby Enzo. Hinagkan ko ang kanyang pisngi. May soft side siya ng ugali, gusto niya akong halikan o yakapin, palagi siyang nakangiti sa tuwing nakikita niya ako. Mama, napatingin ako sa itinuro niya. Sa crib. Bakit mama? Si Papa naman. Say it, Papa. Mama, sabi niya. Napakunot ang noo ko dahil tinuro niya ang direksyon kung saan ang crib niya. Why baby you want there? I hug him and kiss the top of his head. Naglalambing sa akin ang anak ko. Nakukonsensya ako dahil madalas na wala akong time sa kanya. Nasabi ko pa naman sa sarili kong bibigyan ko siya ng oras kahit busy pa ako sa work. Kung may lakas nga lamang ako ng loob para suyuin si Marcela, gagawin ko. I still love her very much. Umaasa pa din ang puso ko na sana hindi pa din ako nakakalimutan ni Marcela sa kabila ng naging kasalanan ko. Habang papasok sa building, may nakita akong pamilyar na babae. Hindi ako nagkakamali, siya yun. Sinundan ko, ngunit close na ang elevator kaya hindi ko naabutan. 7th floor. Sumakay kaagad ako nang bumukas ang elevator. Pinindot ko ang 7th floor, grabe ang pintig ng puso ko, parang may marathon sa loob niyon. Bumukas agad ang pinto ng elevator at lumabas kaagad ako. Bumungad sa akin ang hallway, saan ko kaya siya hahanapin dito? May mga nakalagay na department ang bawat pinto. Napatago ako sa isang sulok nang may lumabas sa isang pinto. Parang gustong lumabas ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Nakita ko si Marcela na may kausap sa phone. Buti hindi niya ako napansin dahil sa iba nakafocus ang mga mata niya.